Okay, file appropriate administrative, criminal, and electoral charges in accordance with existing laws. Nako, tatlo yan mga kababayan. Okay, maraming araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Tabunan PH channel mga kababayan. Nandito na po tayo para sa panibagong reaction video ngayon at ngayon po ay May 3, 2025 mga kababayan at ito nga, siyam na araw na lang bago mag-eleksyon at ngayon habang lumalapit yung eleksyon mga kababayan, ang dami ng mga nangyayari ngayon. At kahapon nga mga kababayan, ako, isang paborito nating kongresista mga kababayan. Paborito talaga. Hindi, paborito natin mga kababayan. Kasi kung doon sa Congress, doon sa mga Quadcom, doon sa mga hearings nila, always present ito. At nako, napakaganda ng buhok mga kababayan. Oh, madudulas yung langaw sa kanyang buhok. At ito na nga mga kababayan, at ang bait pa, ang lakas magbigay ng ayuda. Oh, kung hindi nyo pa kilala, magbibigay pa ko ng clue. Anong clue? Oh, ito yung mga linyahan niya. Oh, bumabaha. Yung mga ganyan mga kababayan, yung bumabaha ng ayuda dahil kay Martin Romualdez. Oh, kung hindi nyo pa talaga kilala mga kababayan, ewan ko na lang. Bakit? Anong nangyari? Nako, ombudsman nag-file ng kaso laban kay sino? Drumroll, wala tayong drumroll dito. Saan ba? Teka lang, hanap tayo. Drumroll. Oh, ito. Oh, walang drumroll mga kababayan. Oh, ito na lang. Ayan na lang. Oh, sino? Si ombudsman mga kababayan nag-file ng kaso laban kay Congressman Jervil Luistro, kung hindi nyo pa ito kilala, or kung hindi nyo natatandaan, ito yung pagmumukha niya mga kababayan. Di ba? Ito masasabi natin mga kababayan, ako, yung karma talaga natural na dumarating mga kababayan. At ito na nga, palapit na ng palapit yung karma nila mga kababayan. Oh, ayan, kilala niyo na kung sino si Congressman Jervil Luistro. Kayo na lang maghanap sa mga videos niya mga kababayan. Yung may paganon-ganon pa. Matapos magbigay sa kanyang scholars, may paganon-ganon pa sa ulo. Oh, yung mga ganyan-ganyan. Oh, gagananin ka sa ulo. Gaganyanin nga natin si Mambi. Ay, nako. Oh, hindi makita yung kamay ko. Tapos magbigay ng pera ba? Oh, di ba? Gaganyanin yung ulo. Oh, yung mga hanapin niyo na lang sa social media mga kababayan. And then yung pinakasikat sa kanya, yung linyahan na bumabaha ng ayuda dahil kay Martin Romualdez mga kababayan. At ito, tanong natin mga kababayan, hindi nga kaya isa ito sa mga sinasabi ni Mayor Magalong na unlimited yung AKAP funds, AX tupad? Ito'y katanungan lang naman. Wala naman tayong parang lang, is kaya ito? Parang palaisipan lang mga kababayan. Okay? Ito pag-usapan natin, tignan natin yung detalye mga kababayan ng kanyang kaso na ano ba to? Final ng ombudsman. Final ng ombudsman laban kay Congressman Luistro mga kababayan. Ayan, ito pag-usapan. Ewan ko kung makikita nyo, mababasa nyo, medyo hindi klaro. Pero basahin natin yung detalye. Okay? So ito, nasa na? Nawala. Ayan. Hindi pala nawala, sorry. Republic of the Philippines, Office of the Ombudsman. Regarding anonymous complaint against Representative Jervil Jinky Luistro for graft.
Graft, vote buying, premature campaigning, and misuse of government funds. Napakatindi nito mga kababayan. Ito yung number one na bumabatikos kay VP Sara patungkol dyan sa kanyang 125 million na confidential funds na kung saan lumabas naman na hindi nga nakahawak si VP Sara. Yet ito yung palaging naglalabas ng pangalan mga kababayan na di umano mga recipient ng confidential funds si VP Sara. Nako, akala ko ba naman sobrang linis. Hindi ko naman sinasabi mga kababayan na hindi ka pwedeng pumuna sa isang tao kung hindi ka malinis. Pero yun nga, biblical kasi yan mga kababayan. Hindi ko lang matandaan kung ano yung exact na linyahan, pero to those, sabi nga ni Kristo mga kababayan, kung sino yung walang sala ay siyang unang magbato. Tama ba? Ay, comment nyo nga mga kababayan kung tama lang yung linya ko. Pero ito mga kababayan, sinasabi na, kurakot daw si VP Sara. Pero kalain nyo, nung mayor si VP Sara ng ilang terms, wala man lang silang kahit isa, except doon sa pangbubugbog ni VP Sara doon sa sheriff. Okay? So, yun lang. Pero the rest, wala silang ibang makita eh. Wala silang ibang ma-file na kaso, kundi yan lang yung confidential funds. Pero ito, si Congressman Luistro mga kababayan, ako, ang dami nito. Graft, vote buying, premature campaigning, and misuse of government funds. Nako, compared mo ito kay VP Sara mga kababayan, ano kaya ang grabe dito? Ito, basahin natin yung detalye mga kababayan. Hindi natin basahin lahat. Konti lang, ito lang. Article number 1. Ito yun bakit may anti-graft. Republic Act number 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Okay? So, di natin basahan. Ito lang, application. Representative Luistro used her official capacity to manipulate the distribution of public aid programs for personal political gain. Government initiatives such as AICs, mga kababayan, administered by DSWD. Tupad? From DOLE and scholarship program from CHED and other government-funded programs. Ayan. Isa pa lang yan mga kababayan. Isa pa lang yan. Ano nga ang mga kaso? Ano nga ang complaints? Graft, vote buying, premature campaigning, and misuse of government funds. 1, 2, 3, 4. 4 mga kababayan. So mayroon pa tayong ipapakita dito. Pangalawang picture. Second page. Nasa na yung second page dito? Ito yata. Check ko ha. Hindi klaro mga kababayan. Sorry. Ito yung, nasa na yung second page? Teka lang ha. Ayan, ito. I think yan yung second page mga kababayan. Ito nga, second page. Ay may section 3 pa pala mga kababayan. Dun sa graph, anti-graph, ito pa. Municipal and barangay personnel are reportedly co-opted to distribute aid exclusively to identified supporters or directed to organize distribution events with political overtones. Ayan. Naku, may mga video pa naman to mga kababayan. I think dyan sa kanyang page mga kababayan, ang daming videos nito. I-search nyo na lang ha. This amounts to inducement to deviate from lawful procedure,
resulting in potential violations of both administrative and electoral regulations. Oh, Section 3. Nako, ang tindi ito mga kababayan. Ito pa, Article number 2. Kasi nga naman, 5 yung final nila kay Sara. Pero malabo yun. Ito, klarong-klaro. Republic Act number 67113, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employee. Ito. O, di ba? Commitment to public interest. Representative Luistro compromised the public's trust by turning humanitarian programs into partisan machinery. Tama nga naman. Oh. Kasi nga, yung batas, hindi na naman batas. Parang yung policy, kapag nagdi-distribute ng tupad, AX, dapat walang mga kandidato. Oh. May pa-speech-speech pa kasi mga kababayan, no. Eto, justness and sincerity. Aid programs were delivered not with sincerity but with strings attached. Political support. Oh. At ito, under ito ng article number 2 mga kababayan ha. Ito, Section 4, Article 2, Section 4, ito. Political neutrality. Her branding of these distributions violates the clear line that must exist between public service and personal political ambitions. Ambition. Oh, ito, prohibited acts and transactions. Oh, di ba? Ano pa ito? Oh, Representative Luistro's conduct is tantamount to unlawfully using public funds and projects as tools for campaigning, which is expressly forbidden. Oh, at ito, Article 3, mga kababayan, Batas Pambansa Building, building ba yan? Hindi. Omnibus Election Code of the Philippines. Use of public funds, money deposited in trust, equipment, etc. No. Page 3 tayo. Okay? Page 3. Tingnan natin yung page 3 mga kababayan. Nasaan na yung page 3? Ito yata, page 3. Oh, page 3 ito. 4 or 5. Tama ba? Oh, page 3. Tama. Ito. Yun ha? Application yun. Basahin nyo. Application na area. Okay? So, the election period for the May 2025, ito yung paggamit ng government funds. Okay? Elections may not have officially started, but the premature and continuing campaign activities done under the guise of program implementation clearly aim to promote the candidacy of Representative Luistro. Oh, di ba? So, these distributions feature political posters, massive tarpaulins, and speeches that contain campaign narratives. All while using public money, public programs, and public employees. O tama nga naman. This is a clear violation of election laws regardless of formal candidacy. Di ba mga kababayan? Oh, nako. Ang linis. Akala ko ang linis-linis ni Congressman Luistro. Hindi pa kasali dito yung tinatago niya yung asawa niya na may kaso mga kababayan ha? Kasi inamin niya yan. Tinago niya yung asawa niya. Oh, I think may warrant of arrest so tinago niya. At ito,
Pang-apat, Article number 4 mga kababayan, indirect vote buying. Anong details dito? Tingnan natin. Although not always involving money handed over during an event, the core of vote buying lies in the intent to influence electoral decisions through material benefit. Ayan, the repeated use of government funds to distribute aid with political branding creates a culture of political indebtedness. Aid recipients, many of whom are economically vulnerable. Bawal yan. Mga vulnerable population are psychologically conditioned to believe that political support is the price for continued access to help, making this form of political coercion particularly insidious and dangerous. Diba? Ito, panglima. Article number 5. Pattern of abuse and conditioning. Ayan. Ano dito? Coordinated pattern of using national social programs as tools. Paggamit nga doon sa mga programs ng AIX at ng iba pa, mga kababayan. Okay? Ito, prayer for relief. Tingnan natin. Next page tayo. Okay, teka lang. Nasaan na yun? Ito. Prayer for relief. Again, kung hindi nyo mabasa, babasahin ko mga kababayan ha. Okay, ito. In view of the foregoing, I respectfully request this honorable office to ito. Immediately investigate the conduct of Congresswoman Jervy Luistro, including all events involving the use of AIX, tupad, AKAP, and scholarships branded under her name. Okay? Number 2, order the Commission on Audit, DSWD, DOLE, CHED, and concerned agencies to conduct a joint audit and review of disbursements and program implementation involving her office. Ito, COA, kasali din. COA dapat mag-audit din. Yan kasi. Sige, hanap kayo ng butas kay BP Sara. Ito napapala. Si Sara mga kabayan, walang ginagawa sa kanila ha. Baka sasabihin na naman politically motivated ito. Galing ito ombudsman, may senior citizen tuloy, may concerned citizen na nag-file dito. Okay, ombudsman ito. Refer this matter to the Commission on Elections, COMELEC, for possible violations of election laws. Number 4, preventively suspend Representative Luistro if warranted by the evidence to ensure a fair investigation and to avoid tampering with documents or witnesses. Mukhang bumabalik talaga sa kanila mga kababayan. Kung natatandaan ninyo, itong mga congressman mga kababayan, hindi pa tayo tapos ha. Kung natatandaan niyo, itong mga kongresista, atat silang umpisahan na yung impeachment trial ni Vice President Sara. Bakit anong rason nila? Kasi nga raw, baka tatakutin yung witness, baka mawawala yung witness, baka daw may masamang mangyari. At the same time, baka daw itamper yung mga documents. Ayun nga, sabi natin, paano nga gawin ni VP Sara yun? Yung may hawak na ebidensya, yung mga congressman. Ito dito kay Luistro, ganito din yung bumalik din nga sa kanila. In-apply din sa kanila, sa kay Luistro dito mga kababayan. At itong sinasabi dito to avoid tampering with documents, ito posible ito kasi, meron din silang
kopya ng mga dokumento. Halimbawa, yung mga dokumento or lista ng mga pangalan na nasa DSWD, DOLE, CHED at iba pa para sa mga recipients ng AX, TUPAD at AKAP. Diba? So nasa kanila yung mga dokumento na lang. Yan. O, diba? At well, ito nga, parang nakakarma nitong si Jervil Luistro, pero nonetheless, pwede na rin mapapasalama. Ano bang tawag dito? Parang mapapasalamatan na rin siya. Ano bang tamang term dyan mga kababayan? Here. Dapat magpapasalamat na rin siya. Kasi mga kababayan, hindi naman siya ano bang tawag nito? Impeachable officer. Di ba? Hindi naman siya impeachable official. Dismissable nga lang, of course. Di ba? Anong dapat ipagpasalamat dito ni Jervil Luistro mga kababayan? Kasi dadaan siya ng due process. Okay? Yung ginawa nila kay Vice President Sara Duterte, hindi due process yun mga kababayan. Ewan ko lang. Well, siguro sa tingin ng mga galit kay VP Sara, due process yun. Pero of course, klarong-klaro, imagine niyo 4 hours na impeach na si VP Sara nang hindi man lang binasa kung anong detalye nung complaint. Di ba? Hindi nila binasa. Unless, hindi nga nila pinag-usapan doon sa Congress. At ito, kahit sabihin natin malaking posibilidad ni VP Sara ma-impeach dito sa Senado mga kababayan or ma-convict, still, alam natin na yan ay klarong-klarong politika. Kasi karamihan sa mga senador, lalo na nga sa mga senador na magko-convict yan, dyan, ay umaasang makatatanggap ng 4-letter release. Di ba? Gagamitin yung 4-letter release dyan para i-convict si BP. So, alam natin na halatang politika. Pero ito nga si Jervil Luistro, due process ito. Itong ginagawa ng ombudsman. Bakit? Magkakaroon siya ng fair trial. Hindi katulad nung impeachment sa Senado. Fair trial ito. Makakaroon ng fair na investigation. Hindi katulad ng Quadcom. Hindi katulad na Committee on Good Government ni Chua na hindi ka pwede magsalita. Dito pwede siya maglabas ng kanyang ebidensya, yung mga witnesses niya, di ba? So pwede. Okay? Iyan nga lang, pag na-dismiss ka, hindi ka na pwedeng makatbo. Okay, anyway, kung i-impeach nila si VP Sara, ganun lang din naman. Pero at least, in terms of kung ano yung mabigat dito mga kababayan, para sa akin ito mabigat ito kasi fair trial nga, may due process. Yung kay VP Sara, kung i-convict man nila, well, questionably pa rin yan kasi alam natin politika. Okay? I-comment ninyo mga kababayan kung ano masasabi nyo dito. Ito pang 5. Okay? File appropriate administrative, criminal and electoral charges in accordance with existing laws. Nako, 3 yan mga kababayan, administrative, criminal and electoral charges. Anong final nila kay Sara? Death threat lang daw. Death threat kay PBBM. Tanong natin, nasan kayong death threat na ginawa ni Sara? Pero ito, compared mo dito, klarong-klaro. Yan yung problema dito mga kababayan. Well, anyway, ito nga, napatanong natin mga kababayan kasi bakit ang daming mga distribution activities nitong si Congressman Jervil Luistro mga kababayan. Ito nga, sinabi dito nga kahit hindi pa nga nag-umpisa yung
campaign period for May 2025 elections, yet nagdi-distribute na siya. Di ba? Nagdi-distribute siya AX, Tupad at AKAP. Yun nga napatanong natin kasi ito kung natatandaan niyo ito, may sinabi dito si Mayor Magalong. Ito bago natin tapusin, pakinggan muna natin si Mayor Magalong mga kababayan. Okay, ito. Pakinggan niyo. Itong parte lang ito. Nila. Dagdag pa ng alkalde na may ibang mamabatas na walang limitasyon ang nakukulimbat sa ayuda. Nalaman ko rin pala na may mga entitled na mga congressmen na congresswomen na halos unlimited yung kanilang AKAP funds. Nakakalungkot. Ganon din yung kanilang mga MAIP at yung mga Tupad funds, unlimited, halos unlimited. Ayon Klinaro talaga doon. Klinaro, congresswoman. Sa mga congresswoman na mga naka-attend dyan sa Quadcom, Committee on Good Government na hearing mga kababayan, sino nga sa kanila ang congresswoman na malakas mag-distribute ng mga AX, Tupad at iba pa? Ako personally, wala akong maisip eh. Kaya nga natanong, hindi ko sinasabi si Luistro mga kababayan. Tinanong ko lang. I-comment nyo lang kung sino yung nasa isip nyo. Dito sa sinasabi ni Mayor Magalong. Well, anyway, yan ay nako mga kababayan. Ang karma naman kasi, Indian philosophy yan mga kababayan. Hindi ibig sabihin na kapag ginawa, ang clear nga explanation ng karma, hindi ibig sabihin na ginawa mo to, gagawin din ulit sa iyo. Diba? Hindi. Ang technical niyan is, ang simple nga explanation dyan mga kababayan, kung anong ginagawa mo ngayon, merong resulta dyan. Kung nagawa ka ng masama sa tao mo, most likely, meron ding gagawa ng masama sa'yo. Or, masama din yung resulta ng ginagawa mo mga kababayan. At ito na. Well, the easiest way to understand karma, yung common understanding natin. But again, anyway, hindi naman ito about sa karma mga kababayan. Tungkol ito dito sa ginawa ni Congressman Luistro. Anyway, hanggang dito na lang po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin. Then paki-subscribe po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.